Dito sa abroad, bilang isang OFW or isang manggagawang Pilipino, we earn dollar, we spend dollar. Isa na naman pong kwento ng buhay OFW ang bibigyan natin ng reaction ngayong araw. Ito po ay tungkol sa isang kababayan natin sa Saudi na nang hold up po ng isang taxi driver. Nakakalungkot man po isipin, no? Pero bago po ang lahat, magandang araw po sa lahat and mega love shoutout sa lahat ng ating mga viewers sa sulong man kayo ng mundo. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi at sana po ay sa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa mga kapwa natin OFW. So ito na nga guys, nabigyan natin ng reaksyon itong isang pangyayari kay kabayan sa Saudi na siya po ay nang hold up ng isang taxi driver. Malungkot man po isipin na isa na namang hindi magandang imahe ang nangyayari, no, sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan. Malungkot isipin na meron tayong isang kapwa OFW kababayan na umabot sa punto na kailangan niya mang-hold up. Kawawa naman itong taxi driver na naghahanap buhay ng matino, lumalaban ng patas sa buhay, naghahanap buhay para sa pamilya, tapos nabiktima ng isa nating kababayan. Ito naman si kababayan, siguro, sa sobrang laki ng problema niya, hindi na niya naiisip kung ano yung mga consequences na mangyayari sa kanya. Minsan kasi guys, pag sobrang gulong-gulo na yung utak natin, parang nawawala na tayo sa tamang pag-iisip. Doon na lang tayo nakafocus sa kung ano yung solusyon sa mga problema natin na kahit na hindi na po safe at kagandahan yung kapalit, no, doon sa ginawa natin. So, si kabayan siguro, ang laki ng problema niya financial. Dito po sa abroad, pag isa kang OFW, matik na yan, breadwinner ka. At minsan di maiwasan na yung pamilya natin sa Pilipinas, halos lahat ng problema, pinapakargo sa iyo. Lahat ng financial problem, kahit nga guys hindi na problema financial, dinadaing pa rin sa iyo, no? Sana sa mga pamilya sa Pilipinas, isipin nyo din po na kaming mga OFW, isang beses lang po kami sumasahod sa isang buwan. Pag kami po ay nagpagpadala na sa oras ng sahod, ibig po sabihin yan, tipirin nyo, i-budget nyo yung pera kasi sa susunod na buwan na naman po kami sa sahod. Pero minsan, kami mga OFW dahil sa pagmamahal namin sa pamilya namin, kahit minsan, walang-wala na kami, kahit na yung budget para sa pagkain namin, titipirin namin yan, maipadala lang namin sa inyo. Minsan, nangungutang kami dito para lang maibigay yung mga pangangailangan ninyo kasi gusto namin maging masaya kayo. Minsan, may mga problema kami dito, hindi na namin tinadaing sa inyo kasi ayaw namin maging burden sa inyo. Gusto namin ipakita sa inyo na okay lang kami dito, masaya kami dito, diba? Pero deep inside, nalulungkot po kami, namang problema din po kami. So siguro si kabayan, sobrang laki ng problema niya sa pera. Alam nyo guys, minsan, karamihan sa mga OFW nalulubog po sa utang dito sa ibang bansa dahil nga po sa kagustuhan na maibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya nila. May mga OFW po na nalulubog sa utang dito. Bakit nalulubog sa utang? Kasi mas malaki ang pinapadala sa pamilya kaysa sa sinisweldo dito sa ibang bansa. So siguro yan po ang nangyari kay kabayan. Actually alam ko yung pangalan ni kabayan pero for safety reason at para hindi rin po siya napahiya, no, at sa kanyang mga pamilya, siguro yun yung nangyari kay kabayan, no, na sobrang financially down siya, sobrang na-pressure siya, no, na kailangan niya magpadala ng pera sa Pilipinas. Gusto niya ipakita sa pamilya niya na meron siyang maibibigay. Dumating sa punto guys na nang hold up siya ng taxi driver sa Saudi. So nakita ko doon sa video guys is masasense ko na talaga na parang meron siyang plano kasi kung ikaw ay sumasakay sa taxi, may pupuntahan ka, may hinihintay ka, pwede kang bumaba doon kung saang area nyo gusto magkita. Pero sa kanya kasi guys, is parang pasilip-silip siya, parang nagta-timing talaga siya na walang tao, no? Alam nyo dito sa abroad, kahit sa ang corner po ng mga daan-daan dito, may mga secret o may mga hidden camera po, no, na wala ka talagang lusot kahit saan ka pumunta. Sa mga sasakyan, high-tech na rin po, no? Lahat ng sasakyan dito may mga hidden camera, so wala ka ring lusot. So siguro nung time na yon hindi siguro napansin ni kabayan na pag ginawa niya yon, mahuhuli siya agad. So nakakalungkot po isipin na sa ngayon, sa custody din po siya ng mga kapulisan, ng mga law enforcer doon sa Saudi, and hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari kay kabayan kasi alam nyo naman sa Saudi, very strict po yung kanilang batas doon, no? So we hope and pray na hindi po maparusahan si kabayan ng
sobrang brutal po, no? So, nakakalungkot isipin. So, this is awareness din po also, and it's a wake-up call para po sa mga kababayan natin na huwag po natin sanayin yung mga pamilya natin na bigay todo kasi namimihasa po yan sila, nasasanay po yan sila to the point na hindi na nila iniisip na isang buwan, isang beses lang tayo sumasahod. And this is also awareness doon sa mga kababayan natin abroad, no, na ingatan po natin yung sarili natin kasi dayo tayo sa mga bansa kung saan tayo nagtatrabaho and dapat sumunod tayo sa batas and make sure po natin na makakauwi tayo ng buhay, matatapos natin yung kontrata natin na wala pong problema. Para masaya naman po, no? Kasi nakakalungkot na ang saya-saya mo nung umalis ng Pilipinas, baon-baon mo yung pangarap mo, tapos hindi ka na makakauwi, no? Minsan mapaparusahan ka pa ng kamatayan, di ba? Lalo na sa Saudi, guys, sabi ko nga very strict yung kanilang gobyerno doon, no? So, ayan lang, guys, no? Maging trustworthy po tayo at ipakita po natin doon sa mga tao, no, sa ibang bansa kung saan tayo nagtatrabaho na tayo mga Pilipino po ay meron tayong kredibilidad, meron tayong dangal na ipagmamalaki at tayo po ay lumalaban ng patas. Kaya tayo nagtatrabaho dito para po sa pamilya natin, di ba? Na magiging proud din yung pamilya natin na yung lahat ng mga pera pinapadala natin ay galing po talaga sa pawis, sa buyat at sa pagod natin. Di ba? So, ayan guys, no? Abangan niyo po yung susunod ko pang mga reaction. Ayan. So, hanggang dito lang muna and maraming salamat po and God bless everyone.